Mabuti. Naku, ang hirap pag may relationship with narcissist. Kumusta ang mga relationships nyo? Healthy ba ang relationships nyo or medyo toxic? Okay. May umamin talaga. Tandaan natin, naku, ang hirap-hirap niyan pag narcissistic ang iyong karelasyon. Kasi may tendency yan na siyempre gusto niya lahat, i-possess niya, i-control niya. So, ang tanong natin ngayon, ano ba yung toxic relationship? Nako, hindi to lalabas sa board exams, pero i-share ko na rin in the next 1 or 2 minutes. In the next couple of minutes, i-share ko lang to. Alam nyo, malalaman nyo na kayo ay nasa isang toxic relationship if, number 1, minomonitor kayo. Nasaan ka? Sino kasama mo? Kailan ka pa dyan? Paano ka napunta dyan? Bakit ka nandyan? Okay lang yung monitoring. Kasi kung ibig sabihin yung tao ay nagkikare sa inyo. So, hindi toxic, no? Minomonitor ka, no? Napakaganda. Sabi mo, tuwan-tuwa ka, wow, minomonitor ako. Stage 2, controlling. Nasaan ka? Huwag ka nang pupunta dyan. Kailan ka pa na dyan? Huwag ka nang babalik dyan. Sino kasama mo? Layuan mo na siya. Yun ang controlling. So ikaw tuwan-tuwa, hay salamat, nilalayaw niya ako sa mga barkada ko na bad influence yan. So tuwan-tuwa ka na naman, sabi mo, hindi toxic yun, healthy yun. Kasi sinasabihan niya ako, ito naman mga barkada ko, bad influence talaga to eh. So ngayon, ikaw tuwan-tuwa, di ba? Ano nga yung una, letter M? Monitoring. Ikalawa, controlling. Ano yung ikatlo? Threatening. So una, sinong kasama mo? Monitor. Ikalawa, control, huwag ka nang sasama dyan. Ikatlo, threatening. Pag sumama ka uli sa kanila, ito ang mangyayari. Ikaw naman tuwan-tuwa, wow, tinreten niya ako. Ibig sabihin talagang ayaw niya ako sumama sa mga bad influence ko na kasama. So ikaw ngayon, bakit dumating sa point na parang bulag ka? Kasi alam nyo, ang galing ng narcissistic sa simula. Sa simula, talagang magfo-fall ka. At liligawan ka niyan, hindi dahil sa meron siyang affection, kundi meron siyang validation na makukuha kapag nag-fall ka sa kanya. So in the end, number 1, you are monitored, then controlled, then threatened, and number 4, dinadown ka na. Yung tao na nag-lift up sa'yo nung simula ng relationship, dinadown ka na. Ang pangit naman ang suot mo, bakit ganyan itsura mo? Parang mali na naman yung ginawa mo Umayos ka nga ng upo. Nagulat ka na lang, no? Dinadown ka na. Wala kang nagawang mabuti. Pero ikaw, sasabihin mo, nung nagsisimula naman ng relationship, napakabait nito, so baka ako ang may kasalanan. Pag nakikita niyo yung mga ganyan, kumbaga mga red flag na yan. So, ano yung pinakahuli? Una, monitor. Sino kasama mo? And then control. Huwag ka na sasama dyan, and then threaten. Naku, pag sumama ka, ito mangyayari. And then demean. Alam mo, talagang wala kang kwenta. Ano yung pinakahuli? Possessing. Bawat kilos mo, bawat ganaw mo, siya na ang in control. At talagang nakakulong ka. At wala kang malalapitan. Bakit? Kasi he ensured na sa simula pa lang, kailangan maputol niya ang ties sa mga kaibigan mo para wala kang mapagsusumbungan. So again, bakit tumahimik kayo bigla? So again, sabi niya, tignan mo to, tinext mo na eh. Bakit mo ako minomonitor? Ba't mo inaalam kung nasan ako ngayon? Biglang kinontrol mo, no? Narcissist ka, no? Okay, huwag naman kayo ganyan. Okay, so again, yun ang, kumbaga, kaya may pagka-cautious sa mga tao. Kasi lang, ang narcissist, ang galing yan sa simula. He will shower you with love. Ipaparana sa iyo yung mga bagay na parang, wow, first time ever to. Yan, sumakay kayo ng roller coaster, tuwan-tuwa ka, pinakilala ka sa mga friends, pinost niya sa Facebook na kayong dalawa, tapos pinakilala ka sa magulang, sabi mo, ako na yata, yan. And in the end, makikita mo palang nag-unravel kung ano talaga ang kulay niya. Ang problema sa iba, nagpakasal na sila. At after nila makasal, doon nangyari yung mga further na stages at hindi na sila makaatras. At kung matas man sila, maraming legal na kailangang pagdaanan.